Good morning mga karos, good morning po. Welcome back po muli dito sa aming channel. Araw po ng Martes. Another day and another house improvement po. Paleta project update tayo sa mga ongoing project natin. Kahapon nga po pala nagpahilot ako. Hindi na ako nakapunta sa Phase 5 project, sa Phase 6 at saka dito sa Anyana Bel Air East project. Mukhang effective yung hilot ni tatay. Medyo gumagaan yung pakiramdam natin. Okay, papunta po tayo ng Riego de Dios project ngayon. Si Kuya Philip, meron po siyang kailangan na materyales. Hindi na po natin nabili kahapon kasi dumiretso na tayo dito kila Master Batang para magpahilot. Yan, bibili muna tayo ng isang bag ng patching compound. Tapos ihahatid natin kay Kuya Philip. Ito mga karaw, samahan nyo po muli kami ngayong araw po ng Martes. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Dito tayo pumunta kay Ma'am Melanie. Dito naman natin binili yung mga patching compound natin. Yan, isang bag pa. Tapos yung pinadeliver natin na na-vlog natin ng mga materyales kahapon, dumating siya noong August 16. So ito yon. Bali 10,515. Yan, Shera board, tubulars, ayan, angle bar, tapos yung Acrytex primer. Yan. Okay. Tapos yung binili natin na patching compound na yan. Tara. Okay, good morning sa mga client owner namin. Good morning kila Ma'am Catherine. Yan. Maaga tayo sa Riego de Dios project. Patching compound. Poy, good morning. Good morning. Yan, malapit naman matapos, Poy. Pati ito, Poy, nilalagyan to. Tinatakpan mo lang po yung mga butas Sa gilid. Pero asahin pa yan. Lag, good morning, Lag. Philip, good morning. Good morning po. Ano yung patching mo? Dala ko. Dala po. Bali, ang napili nga pala ni client dito nung nagpunta ako, finally sa tiles. Naka-tiles na. Yan, bali medyo matrabaho pa to. Hindi naman na ganun kalaki yung gagastusin. Ang medyo matrabaho siya kasi yung pinaka mga angle bar nito bago yung pinaka wood planks, wala siyang buhos. So ang final nito ita-tiles. Bali magkakaroon po siya ng buhos kada step. Bubuhusan ng simento. Yan. Tatanggalin na to, babaklasin na. Tapos si Kuya Jason, hindi na ho natin na papupuntahin dito. Yun na yung final nila. Yan. Yung cabinet ng TV console ito, meron ng mga pintuan. Yan yung pinaka-final design niya. Lalagyan na lang natin ng disenyo, yung pinaka-platform ng paglalagyan ng TV. Sa toilet and bathroom. Halos okay na rito. Si Master Jojo nasa labas pa, nag-iikot. Itutuloy na po yung iba pang mga part ng trabaho dito. Tapos yung pintuan din sa taas, unti-unti natin ipakakabit. Yung sa ano na yan, log, no? Hagdanan. Sa ano sa taas? Sa roof. Oo, yung roof. Siya nga pala, pakisabi kay Jojo, tiles yung hagdanan, ha? Ita-tiles na yan. Oo, ita-tiles na lang. Magbubuhos na. Magbubuhos yan. Okay. Nandito tayo sa Phase 3. Ayan, good morning sa mga client owner namin dito. Ayan, good morning kila Ma'am Mayra. Ayan. Hey Sandy, good morning. Good morning. Richard. Kay Kuya Boy. Kuya Boy, morning. Ayan, nagbubuhos tayo ng puting dito sa harapan. So, 3 poste yung makikita natin dito. Pero yung pinaka dito sa dulo, malaki yung ginawa namin dyan. So, ang opening nito pag natapos, single door, bali 120 cm. Malaki-laki na yun. Tapos itong ground rod ng kuryente naman, hindi naman po pumasok sa perimeter ni client. Dito nilakihan na lang namin para hindi na tayo magdalawang poste. Gawa ng merong poste ng kuryente rin dito. Nakapagbuhos ng sulig ng soil guard bago po tayo magbuhos ng puto.
Tapos dito banda, hindi nakadikit yung poste natin dito sa may kontador ng metro ng kuryente. Yan, nakaiwas tayo para hindi tatama itong poste natin dito sa meter base. So isang mata rin po ng hollow blocks. Tapos itong kapitbahay natin, nagpagawa na ng pader, pero hindi nangangahulugan na hindi na tayo magpapader. So magpapader din po tayo rito. Tapos dito natin makikita yung location na yung mga para sa linya ng washing machine. Tapos may faucet tayo rito. Yung floor drainage natin, yung trench drainage. So priority muna namin tong harapan ng bahay. Sa loob, babakalan na lang po namin yan. Tapos magbubuhos na rin tayo rito sa flooring. Ayan, bali dito gawa na ho kasi yung taas. Yung pag-iisipan namin, pagpaplanuhan namin ng tropa kung iikot na lang kami ron gawa, dahil gawa na po to. Yan o, madudumihan yung gawa rito kapag dyan pa tayo dumaan. Yan, bali ikot na lang yung tropa rito sa likod para pagka binuhusan natin yung slab, hindi naman ganun kalaki yung slab dito. Kuya, pagka binuhusan natin yung likod, dyan tayo ikot. Dyan nga. Ilan layo ba ng bahay? Isang layo lang naman. Ito kasi end-lot corner na to, yung ginagawang bahay rito. Ikot na lang mo kami dyan. Nagawa ng may room partition na sa taas. Madudumihan. Tapos yung tatlong poste na ginawa natin dito, may ilaw to. Yan, may linya ng kuryente para sa lamppost. Matatanggal din to, itong canopy. Tapos may nakita tayong linya ng internet. Kala natin dito banda, yung pala sa kabila. Kapag nag-roofing framing tayo, baka tamaan. Kailangan na mailipat bago po mag-umpisa. Itong poste na to, mangyari na to, nakadikit na po yan dito kapag natapos. So, pag nilagyan natin ng tiles to, yung kasama na po to hanggang dito. Kasi kapag tiningan natin yan dyan, parang kalahati na lang din gawa na natakpan itong poste. Magpapantay na yan sila. Bali yan, magpapantay na po sila kapag nalagyan ng tiles lahat. Naalala nyo ba si tropa? Nakamotor na ngayon, oh. Dati yung nag-uumpisa ako, di ba? Hindi ka pa nakamotor, ah. Pastampa lang. Oo. Kaya libre natin yung tropa. Kuya, taho kuya. Ayan, oh. Sa kanila, bigyan sa kanila. Tatlo yan sila, tatlo. Taho. Taho muna kayo. Libre nito. Siya pa rin yun, no, yung inabutan natin dati. Anong taon kaya yun? 2021? 2020? Kuya, magkano po? 2020 dito, no, sa phase 3 rin. Magkano sabi? Magandang araw rin sa mga client owner namin dito. Tsaka sa Family Ignacio. Yan. Okay, good morning. Nasa phase 6 tayo. Yung exterior wall nitong ating second floor area nitong ating ginagawa na unit. Linis na. Mukhang bagong-bago na talaga, oh. Yan, bati tayo. Good morning, Kuya Rigor. Good morning. Good morning, boss. Master Dindo, good morning. Good morning. Ayan na. Oh, kintab na. Ayos na to. From roofing, repair and maintenance. Tapos yung mga windows, okay na rin po yan.
Tapos ito, naka-waterproofing po to bago po natin pinapahira ng ating wall putty with patching compound. Yan. Tapos ito rin. Yan. Tapos mag-Acritex primer tayo. Hello, may pintura na pala to. Yung sa taas, inuna nyo na malagyan ng emulsion kasi hindi naman na mamamansyahan, no? Pero dito, ano muna tayo? Top coat lang. Kaya makikita nyo dito, yung semi-gloss finish lang to. Tapos dito naka-emulsion. Louie, good morning, Louie. Morning. May kuryente na rito. Balik na si Louie. Nadaanan na ni Adonis to. Ayos na. Wala nang lumalangit-ngit. Kailangan po matibay yung extension na ginawa natin. Yung sa Riego de Dios project, dahil napag-desisyonan nila na tiles na lang daw, maglalagay din po kami ng extension na ganito. Yan. TNB. TNB natin. Ito ba? Papaupahan pa lang ba ni ma'am talaga to? Paupahan. Ang ganda ng CR. Tsaka ng kusina. Sa paupahan. Yan. Kuya, yung ano, yung blower niya po. Nandiyan sir, naka-charge ko lang yun. Magka-flexible na siya? Oo, bubugaan niyo naman sir. Malinis na kailangan, no? Malinis na malinis. Yes, yun boss. Yung sa taas. Sige ha. Nag-umpisa ka na ba? Hindi, yung tira lang yung boss. Yung tira lang. Semento, meron kayo dyan? Ano lang yung... Ang tawag doon? Hindi na lang sa tiles. Hindi pwede yan. Yan, prepare tayo ng flexiban. Sa flexiban naman ng 1 galon, katumbas ng 6 na kilo ng semento. Bali, 2 galon yung nasa balde. 12 kilo naman yung semento. Yan. Ayan, dito tinatapos yung masilya ng gate. Para siguradong walang tubig napapasok. Siya nga po pala yung finish ng ceiling dito sa living area. Ang ganyan lang po siya ka-plain. Wala pa akong idea kung ihahabol pa ni client na magkaroon ng design yung kisame rito. 11:05. Dito ako nag-vlog na nakaraan. Napakatigas nung ano. Yung concrete epoxy na nilagay natin. Ito kaya, akin na. Puno eh. Ano? Mag-waterproofing na tayo. Basta sa waterproofing naman kailangan po malinis, no? Walang alikabok, kaya malinis na to. Pisa na ni Kuya Rigor. Mapapansin nyo lang, yung pinaka-gutter dito walang downspout. Iuhuli na po natin yan. Unahin lang natin tong waterproofing para lahat ng surface ng concrete slab natin malalagyan. Tambuga, pera mo na. Ay malalagyan lahat. Tambuga. Okay, tigil muna yung waterproofing natin. Hindi kuya, mamaya na lang. Ano to, sasablay tayo rito. Hindi pwede to, dapat to blower. Ayan, bali, pinahinto muna natin yung pag-waterproofing kasi kita nyo, ang daming alikabok.
Binobble check natin. Ang maganda ko kasi talaga rito, binoblower. Yan, dami ah. Yan, sasablay po yung trabaho kapag ganyan. Pwede naman mamayang tanghali after break time. Yung hinalo naman na flexiban, hindi naman matutuyo yan basta-basta. Tapos ito, kaya hindi muna natin kinokompleto yung downspout dito sa may bandang gutter para malagyan lahat po ng surface ng slab. Lahat malalagyan. Yan, lobat po yung namin, lobat yung blower. Hindi maumpisahan po ito. Bali, ayun na nga mga karos, pinahinto ko muna yung waterproofing nung slab natin. So naka-schedule sana siya ngayong umaga. Actually hindi naman nakakayang tapusin hanggang patanghali kasi magbe-break time na sila. Ang mahalaga, malinis na malinis yung floor area ng slab bago pa mag-apply, para hindi masayang yung materialis natin at hindi rin maapektuhan yung kalidad ng trabaho. So buti na lang in-inspect ko muna habang nagbablog tayo. Baka mamaya kasi nalagyan tapos medyo maalikabok. Sayang po yung materialis at saka yung labor cost. So dito sa renovation, mas maigi sana isang trabaho, isang pulidong gawa. Lalo na sa slab, medyo maselan yan. Yan. So ipagpapatuloy po natin mamaya yung pagbibigay ng update. Tapos mamayang hapon pupunta tayo ng Anyana Bel Air East. Pero medyo maaga pa naman, siguro 10 minutes bago mag break time, pupuntahan ko muna yung project natin dito sa phase 5. Dahil naikabit na po ni Louie yung purod, yung cooktop. Yan na kompleto na, pati yung tiles. Yan, double check muna natin. Tara, let's go. Dito tayo sa phase 5. Nakakabit na ni Louie itong cooktop. Tapos tapos niya na yung tiles dito. May tiles din po banda rito. Ito kasing mga part na to, hindi na po ito mababasa. Hindi nagagapang ang tubig dyan. Tapos dito may possibility, kaya nilagyan natin ng tiles. Tapos si client, nagdala na siya ng indoor at outdoor na unit ng aircon. Yan, bubong na lang pala ako lang nito rito. Lagyan na lang natin ng bubong. Halos okay na. Yan. Tapos yung window type, yan, papasikaso na natin yan para malesin na yung mga alikabok dito. Tapos ito halos okay na. Okay naman na po yung sa electrical. Pwede na natin itong palagyan ng ceiling. Pa-isim board ceiling lang naman po yan. Tara. Karos, hapon na. Ito after break time, balik tayo sa pagbibigay ng update. Yan, babalik po tayo dun sa project natin sa phase 6. I-double check po natin yung mga ginawa po nila Kuya Rigordon, lalo na sa waterproofing. So ito, shoutout kay Sir Nelson Morata. Bali yung ginagawa po namin sa mga bubong sir, pagka natapos po yung roofing framing, yung ginagamit natin sa roofing trusses is yung mga tubular framing. Pag natapos po yun at nalagyan na po siya ng primer coat hanggang sa matop coat, or pwede naman primer coat lang muna dahil since industrial finish po yung dating ng ating trusses, ipapatong po namin yung mga Shera board or yung mga hard deflex. Tapos pinturado na po yung pinakamakinis na part. Yun ang makikita nyo po sa may bandang ceiling pagka tumingin po kayo. Ayan, tapos saka na po natin ipapatong yung mga long span roofing. So yan po yung tanong ni Sir Nelson. Sana po makatulong. Ayan, shoutout na rin po kay Ma'am Abby, kay Ma'am Christine, kay Sir Roelio at saka kay Sir Edward. Yan, God bless po sa inyo. Watching from Kuwait. And God bless, ingat palagi. Tara, nakabalik na tayo rito sa phase 6.
Ito na yung mga inaasikaso rito. Kuya, yung sa handle, block mo na rin? Oo, yung sa handle. Tsaka to. Oo. Pero yung mga ano, 1x1, beige. Ito ba yan, boss? Yan yun. Diba? Ayan, bali meron po siyang highlights para hindi naman po siya boring tingnan. Pero pwede naman siya more on black lang. So, conforme po yan sa design ni client. So, kung may highlights, make sure lang na nahalin tulad dito sa color scheme ni Armina model. Mga bahay dito sa Lumina Homes. So, ito, nagbigay ulit tayo ng update dito sa mga ginagawa. Kamusta ang tiles ni Louie? Ayun, dami na. Nag-umpisa ka na pala sa no? Steps. Yan o. So, hindi madalas na part or yung dulo niya. Meron po siyang stopper. Na-skid yung yung tiles na ginamit namin dito. Pisan eh. Ito yung tinutukoy ni Sir. Yan yung kanina after break time sinabi ko. So after po ng roofing trusses, ipapatong po namin tong pinaka piping board. Pero pinturado na po yung makinis na part ng piping board. So yun yung makikita natin dito sa ilalim. Tapos saka ilalagay yung yero. Mas magagandang gamitin yung ganyang pamaraan kapag ka PVC roofing kasi pag umapa ka sa taas, mas matigas po siya. Ayun waterproof na. Ganda na rito, pinturado na. Pinapipinturahan na rin po natin yung bubong. So sa mga nagtatanong, ito kasi medyo dumudumi to, namamantsahan din po siya sa pintura. Roof guard na lang din po na kulay red ang pinapapintura natin dito. Tapos kung mapapansin nyo, hindi naman po siya tutok ng araw paghapon. Pero mas maganda po yung mga bubong sa taas. Mas may mga yung lighter shade na lang po. Yung hindi na masyadong matingkad ang kulay. Yun ang mas maganda po sa bubong. Yan, naka-waterproof na. Nalinis na ng husto. Tapos waterproof. Dali, dodoblihan na lang po yan. Pero pagka dinoblihan po siya, kailangan din po siyang i-blower uli. Lilinisan tapos i-blower. Yan. Unti-unti na nagiging malinis yung mga materyales na ginamit natin dito sa buong bahay. Mga bakal pinapakinis na lang. Siyempre umakyat tayo rito para makita lalo yung gawa. Wow, ganda ng pagkaka-waterproof. Solid na solid. Basta makikita naman kapag sinunod nyo yung indication ng waterproofing Yan, ganyang karami po yun. Tapos ito sa pader, yan, nalagyan na rin ng waterproofing to. Bali may pa to kuya, isang mano pa. Pero yung isang mano niya, hindi na ganun kadami yung semento. Hindi pa naman ako nagpatira ako sa kanya sobra nandun. Sa gilid. Nakadali niya yung gilid. Pag nakompleto na lang po. Nakompleto na yung mga downspout dyan. Apakan pa kasi ulit. Oo, apakan pa Hindi na puputulin yung boss mga... Mas maganda nga sana, wag na Oo. Abang na kasi yan. Okay lang naman yun nandyan yung mga bakal, di nakakalawangin yan. Drain. Okay, drain na lang naman tsaka yung sa pasingawan. Kaya kailangan natin videohan
Para nakikita rin na nagpapagawa kasi nakasulat po sa contract yan. Lahat ng scope of details. Kailangan na ipapakita natin. Nandito po kami ngayon sa Anyana. Kasama ko si Chanela at si Mrs. Yan, bali kukuha po si Mrs. ng holiday working permit kasi sa darating na August 21 and August 25. Yan, holiday po. Pag mga holiday, kailangan po kuhaan natin ng holiday working permit. Sa madaling salita, magpipill up tayo. Yan, tapos ililista natin yung mga manggagawa na papasok po sa mismong unit na ginagawa natin. Chanel, dito ka lang. Wait mo si mami. Sige, kuha ka na. Ito na po yun. Bali, since 2 araw, kaya 2 papel po yung hawak natin. Anong bilin sa atin? Minor works lang. Okay. Yung mga trabahong hindi masyadong maingay. Okay. Siyempre, kasi may mga holiday yun. Kaya may mga homeowners na walang pasok na. Kaya kailangan tahimik lang. Okay, tara. Mga karaos, nandito na tayo sa Anyana Bel Air East. Ilang araw ko rin din po itong hindi napuntahan. Siguro mga 3 araw. Yan, bati muna. Marvin, good afternoon Marvin. Donis, good afternoon. Yan, dito na po sila. Siya pala, yung framing namin dito, yung kisame, hindi po natin siya masyadong ipapantay dito sa pinaka-framing na ginawa natin sa gilid. So, umangat po dyan yung installer ng mga nasa 3 cm po ang inangat. Ang dahilan po natin, para pagka umulan po, yung tubig ay hindi po tatawid dun sa ceiling or sa PVC panel. So, dito pa lang po sa may framing natin sa gilid, yan, bababa na po siya. Hanggang sa ngayon mga karaos, wala po talaga siyang mga flashing ko. Makikita nyo araw-araw sa video natin. Tapos mamaya bibilang ko na nga pala ng silicone sealant to. Tapos bukas bibisita po ulit tayo rito para lagyan. Grills. Yan, bigyan ko ng ng konting paliwanag. Ito po kasi sa 2x2. So kadalasan po sa mga malalaking part ng bahay, hinahati nila yung installation nito. Itong 1x2 nilalagay nila sa gitna. Pero sa amin, mas napansin namin sa maintenance, mas madali po rito. Kasi itong bahagi na to, ito na lang po yung lalagyan mo ng masilya rito. Tapos ito, polytop na lang yung mga gilid. Mas malinis na po siyang tingnan dito. Mas plain na po siya. Tapos pagdating naman po rito banda, pero ka pa po pwedeng ipatong dito. Yan, so dito sa loob, kahit maliliit na halaman, makakapagpatong ka pa. Tsaka yung installation namin ito ng grills, hindi po masyadong nakasagad dito sa may dulo ng poste. Gawa na nandyan yung wiring natin. Lahat po kasi ng poste may ilaw. Ngayon, pag tiningnan mo to dito sa labas, mas maporma siyang tingnan. Yan, kasi nandito na lang po yung pinaka niya, nosing niya. Pero pwede naman ito, dalhin pa natin dito sa gitna. Yan, sa maintenance medyo mas matakaw nga lang po yan. Kapag nagpintura ka at naglagay ka pa ng masilya, halos paikot lalagyan mo siya. Yan. So ceiling framing. Yan, ceiling framing dyan. Tapos dito sa loob, may ceiling framing na rin tayo rito. Yan. Bali, itong tubo na to, tumagos po yan papunta dun sa toilet and bathroom dito sa first floor. Yan, yung tubo na yan tumagos dun sa may kwarto dito sa baba. Tapos tatagos po siya dito sa may laundry area banda na. So yung pinagtagusan po niyan, yung setback na ng ating roofing. So may setback kasi ito na 2 meters. Tapos itong isang PVC na to, para po ito sa range hood ng ating kusina. Tapos dito mapupunta yung aircon niya. Hindi pa naman tapos yung palitada dyan, bali yung header niya bababa pa. Yan, hindi pa nakompleto yung sa piping dito, gawa ng yung range hood natin.
Nandito banda kinulang na tayo ng materialis sa end po. Yan, kompleto na rin po yung para sa toilet and bathroom dito sa second floor kapag ka natuloy. Kompleto na rin po yan. Ang susunod na rito, electrical. Hinihingi ko na kay client yung para sa ceiling na ibigay na po ni client. Tapos si Kuya Boy, bali, magtatrabaho na po rito para sa wiring. Ming! Ming! Aba, diretso sa siya lah. Boy na boy si Ming Ming dito. May pagkain na siya rito. Tapos itong sa pinaka-ano natin, yung clean out dito sa ceiling. Yan, bali, may abang na po tayo dyan ng tubo para sa exhaust fan. Yan, kulob na po kasi masyado to. Wala nang ventilation. Dati ito yung ventilation niya. Ngayon nagpagawa po siya ng extension na takpan na. Yan, may abang na tayo dyan para sa exhaust fan. Sa pagdating pala rito, itong grills na to, ang kasabay ng linyada nito yung dito sa may gate. Pero pagdating po rito sa service entrance, medyo papasok to ng bahagya. According do sa sketch ni client, pasok siya ng bahagya rito. Ceiling framing. Tingnan natin dito yung ano, may nagtagusan ng pipe. Bali, dalawa yung makikita natin dito. Yun o. Yan, dalawa. Hindi na siya part ng bubong. So, yung higupin sa TNB dyan at saka sa range hood dyan na rin po mapupunta. Bale, ito po muna yung update dito sa Anyana Bel Air East project natin. Bukas pupunta tayo rito para malagyan ng silicone sealant yung ibang part ng bubong para kahit naman po papaano mag-uulan-ulan, may protection pa rin po yung mga ano po natin, mga materyales po dyan. Mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Martes. Ayan, maraming salamat po muli sa pagbisita at walang sawa niyo pong suporta yan dito po sa aming channel. Saka pala mga karos, ilan po sa mga viewers natin lagi na po nanonood ng mga vlog tungkol sa mga tutorial sa renovation, idea sa renovation. Yan, napakahalaga po kapag bago kayo magpagawa or nagpapagawa kayo ay may alam na rin po kayo. So para kahit naman papano, may mga pagkakataon po kasi na may nakakaligtaan sa mga trabaho bago po ito gawin, bago po ito simulan, ay minsan nasushortcut natin yung trabaho. Kaya mahalaga na kahit papano si client owner, yung mga nagpapagawa ng bahay ay meron na rin pong alam. Napakalaking tulong po ng panonood po ng vlog, lalo na po dito sa Lienaki Builders or dito sa Lienaki TV Vlog. Yan, para kahit naman papano may idea po tayo para pag nakikita po natin yung gumagawa or manggagawa, maitatama po natin or maipapaalala po natin yung mga mali at saka kung ano po yung mga una pang dapat gawin bago simulan yung trabaho. So ito lang mga karos, sana may natutunan kayo ngayong araw na to. Kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Let's go. Tara. Ganda ng weather. Bin, doon, una na kami. Ingat ha. Yeah. Thank you ma'am. Salamat po. Bumili tayo silicone clear. 8 bote po ito. 1,000. Tara.